Paano nga ba magbayad ng loan natin dito sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung SSS online account ko kung saan pwede kong makita yung mga naging contribution ko na dati at kung nakakailan na rin ba. Bukod pa dyan, pwede akong magbayad ng contribution ko, especially kung self-employed, OFW, or voluntary member. Kasama na rin dyan ang pagbayad ng loan natin sa SSS. Halimbawa, meron kang salary loan na in-apply dati, o di naman kaya calamity loan, pwede itong bayaran online. At kapag nga in-access ko yung loan sa SSS, for this case, yung calamity loan, meron dito sa bandang gilid sa inquiry kung ano yung mga na-loanan natin sa kanila. Meron na ako naging loan na katulad nito, click natin yan para makita yung detalye. Dito makikita kung magkano yung dapat na ihulog kada buwan at kung kailan mag-start. Ang tanong, dapat ba hintayin natin na magbayad ng ganitong araw o pwede bang advance? Kung sakaling meron kang pagbayad advance, pwede rin naman. Ang kagandahan dyan ay at least hindi ka na magkakaroon ng penalty. Also, kung may tanong din na kayo na paano kung late payment, pwede pa rin ba? Pwede pa rin naman kayo magbayad sa SSS. Yun nga lang kapag lumagpas kayo doon sa due date na tinatawag, pwede magkaroon ng penalty dyan. At kasama nyo ng babayaran dapat yung penalty, bukod pa doon sa principal at interest na inutang ninyo. Also, kung sakaling magkakaroon kayo ng default na loan or past due na loan, posibleng maka-apekto yan sa pag-renew o pag-loan nyo ulit sa SSS sa mga susunod na panahon. So ngayon, bayaran na natin to. Ang gagawin natin ay balik tayo sa dashboard. By the way, pwede nyo itong i-access gamit yung phone ninyo. Basta sa dashboard, may makikita kayong pay loans. Click natin tong generate PRN. At makikita nyo yung mga active loans na dito. May pagkakataon kasi na bukod sa salary loan, posible na may calamity loan din kayo. So dito nyo makikita yung mga loan nyo sa SSS at mula dito, pwede mag-generate ng PRN. Kung mapapansin nyo, blanco ito. So let's see kung ano mangyayari kapag kinlik ko to. Andito yung kabuang loan ko. Click natin tong submit request. PRN successfully generated. So view loan list. Ngayon, mapapansin nyo na napunta na siya dito sa active loans with PRN for the month. Kapag chinek ko tong PRN, ngayon kasi ay August 21, ang magiging deadline na nito ay August 31. Kailangan ko tong bayaran dahil ako yung nag-generate ng loan. Pero kung sakali naman na hindi kayo yung nag-generate ng loan, ibig sabihin automatically may nakita kayo ditong active loans with PRN for the month, possible iba yung maging due date nun. At susundin nun yung disclosure na nakuha ninyo sa SSS nung nag-loan pa lang kayo. Anong ibig kong sabihin? Ito yung disclosure statement nung nag-loan ako sa SSS. Pinakita dito kung magkano yung niloan ko, magkano din yung mga service fee, advance interest, kaya ito yung makukuha kong pinaka-net amount dun sa niloan ko. At kapag hinintay ko yung due date niya, which is sa October pa, 2 months from now, ang babayaran ko lang dapat for the first month ay nasa 89 pesos. Yung principal at interest ay kasama na dyan. Pero dahil ako yung nag-generate ng PRN, pwede ko na siyang bayaran ngayon pa lang. Hindi ko nahihintayin yung October na first amortization ko dapat. Itong detalye na to, yung first applicable month and yung magkano ba dapat yung babayaran, ay makikita rin natin sa SSS online account. Kung matatandaan ninyo, pag pinuntahan ninyo yung loan ninyo, i-refresh lang natin to. Punta tayo ulit doon. Ito yung sa loan na active. Click lang natin yan. Close lang natin. Kailangan natin siya ma-access. Ito yung first amortization at ito yung dapat bayaran for that month. At kapag hinintay ko tong due date na to o yung first amortization ko, may kasama na itong interest. Pero dahil inunahan ko siya, nagkaroon tayo ng advance payment. That's why ang babayaran ko na ay yung kabuuan ng niloan ko na walang karagdagang interest pa, which is 2,000 pesos na talaga ang babayaran natin. At kung mapapansin nyo sa bandang baba, paid PRN. Blanco pa ito. Kapag nabayaran ko na tong active loans ko, dapat dito na siya mapunta sa bandang baba. Yun yung proof na nakapagbayad tayo successfully, hindi nagkaroon ng kahit na anong issue, nag-reflect talaga siya sa SSS ng maayos. This time, pwede ko na itong bayaran gamit yung sa GCash or iba pang e-wallet katulad ng Maya or iba pang online banking. For now, proceed tayo gamit yung GCash. Ito yung sa GCash app ko, mag-login lang ako. At mula dito, punta tayo sa Bills. Search ko na dito sa bandang taas yung SSS. Ito siya. Loans. At ilagay natin dito yung amount. May charge ito na 8 pesos.
ilalagay na yung PRN account number, payer type, individual, and then country, at email address na din. Optional lang siya pero lagyan ko na rin ng info. So, kompletihin ko lang yung PRN and account number. Nakompleta ko na lahat. Tap natin yung next. Pwede ko tong bayaran gamit yung G-Gives ko or yung GCash balance ko. Ang gagawin ko yung sa balance na lang. Tap ko yung next. And then, i-double check lang natin kung tama lahat ng info. I-make sure na yung PRN ay tama, maging yung loan account number. Tap ko yung confirm. At nakapagbayad na tayo successfully. Itago ko lang yung receipt para may proof ako just in case na magkaroon ng kahit na anong issue. Dito naman sa SSS, balik tayo sa dashboard. And then, generate PRN ulit. As soon as makapagbayad, pwede nga palang i-refresh nyo yung page or mag-sign out and then mag-sign in ulit kayo. Makikita nyo dito sa active loans with PRN na wala na siya. Pero nagkaroon dito sa active loans without PRN. Sa ngayon, nakakonsider siya as active. Pero pag check natin sa bandang baba, kanina blanco to. Pero after natin magbayad, nag-reflect na dito yung payment natin. Ito yung amount, kung kailan din tayo nagbayad, maging yung oras. At andito rin yung loan account number, maging yung reference number na ginamit natin para mabayaran yung pending loan natin dito sa SSS. So, ganun kadali lang magbayad online. Pwede nyo rin i-double check yung account ninyo kung successfully napunta siya under paid PRN. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!